Hello there. Ikaw ba isa ka grade 10? Or isa ka grade 9 na gusto mag-advance og lesson sa grade 10? Or any other student na nasa higher level na nabiyaan sa isa ka topic sa grade 10? Or mga topics sa grade 10? Well, humanani na video because there is one topic na akong i-discuss karong gabi una or karong adlaw that will teach you how to be good in polynomial functions. Hello mga ka-ML, isa na po ka maayong adlaw sa imo. Karong adlaw sa atong session ML with Sir Ash. Still, I am your math teacher, Sir Ash. Today we will discuss one topic na different sa atong mga previous topics because today we will discuss grade 10 lesson. This lesson is considered to be one whole chapter, but the competencies na kailangan nimo matunan ani kay tulo ng kabok: identify, graph, and solve. So don't you worry because this topic is very easy in the ML way possible. Alright, let's start. Okay, so good ta. Topic is polynomial function, the ML and Sir Ash way. Alright. Okay, unsa mga learning competencies na dapat ninyo ma-manifest ani after na to ma-discuss ang topic? Number 1, dapat maka-illustrate na ka kung unsa ang polynomial function. Number 2, dapat kabalo ka mag-graph ng polynomial function. And number 3, solve problems involving polynomial function. Now, the main reason jud ani is that ang polynomial function ng good morning siya considered to be the highest level sa mga functions because gina-consider na niya tanan from the grade 7 na linear function then to the grade 9 na quadratic function then karon tibuok na jud niya as polynomial function. So somehow this is challenging but actually, this is easy jud kung kabalo lang jud ka sa mga key factors or key points na dapat nimo matun-an. Okay, padayon ta. Unsa man polynomial function? From the word itself, functions and polynomial. Okay, now ang polynomial is considered to be, this is the combination of variables and constant. So, kada makita na to sa una na 3x plus 5 or ibutang na to 5x squared plus 9x plus 7. Kana sila mga example na sila sa mga polynomials. Now, kanus na siya matawag og polynomial function pag utangan na siya another variable which is y. So mo na siya kung mapansin ninyo kung duha na gani x ug y partner na sila, ma-consider na siya as function. So ang pangutana pud karon sir, kanus man namo dili matawag na polynomial function ang isa ka given. Now, ang polynomial function na aling mga simple rules na dapat sundon. Number 1, bawal ang negative exponent. Number 2, bawal ang exponent na fraction. Labi na, variable na ito ginastoryahan na niya. So, kung ang variable nimo naa siya exponent na negative or naa siya exponent na fraction, dili na siya considered as polynomial function. Kunya, ang ikaduha, ay katulo, kung ang imuhang polynomial, ang imuhang variable, naa siya nasa sulod sa isa ka radical sign. For example, square root of x, na dili na po na siya ma-consider as polynomial function. And finally, kung ang imuhang variable naa sa denominator side, like 5 over 2x, kana dili na siya considered as a polynomial function. Okay? So, continue ta. Okay, sampulan ta mo. Which of the following are considered as polynomial function? Kana. Now, question, natin nakita negative exponent? Naa. So, therefore, new. Okay, next. Now, 5x squared, 5x to the 5th power plus x to the 4th minus 2 square root of x plus 5. Is this a polynomial function? Naka-violate na po siya sa square root of x. So, no po na siya. Now, how about this one? F of x is equal to 3x cubed plus 2x squared plus 1. Nabay negative? Wala. Nabay radical? Wala po. Nabay fraction exponent? Wala po. Nabay variable sa denominator side? Wala po. So, that is considered a polynomial function. Alright? Okay, good. Next. Oh, kanina po. 2x to the 4th. X minus, times the quantity of x minus 2 times the quantity of x plus 4. Now, kaganina sa ito ang rule. Napay gitawag na bawal ang quantity. Wala, di ba? So, therefore, wala siya nakabiolate. And that is still considered as yes. Alright. Okay, now, kung sa man yung polynomial function, dyan ang dagwayan na niya. Normally, ang polynomial function is f of x is equal to
A sub n, x to the n power, and blah, 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 blah. Taas kayo na, nakalibog na, makakita ko dagang letter. Mayroon na yung mga estudyante, sir, di na ako gusto maminaw, sir. Nakalibog na ako, sir. Okay, anira na siya. Simple way of understanding this. Kana siya, kanang A dira, mo na siya gina-considered nato as mga coefficient. Mo tong number na tapat sa letter. Okay? Then kanang x dira na to the power of n, mo na to mga variables. Depende na siya sa sabot kung x to the 5 ba, x to the 6 ba, x to the 7. Normally, ang pinakamaayong pagsulat sa isa ka polynomial function is i-arrange nimo siya from the highest exponent down. So, x to the 5, sunod x to the 4, x to the 3, x to the 2, x squared niya. X niya. Wala na yung x. So, descending order ba? Kumbaga, pababa na order. Pero kung i-rumble siya, well, considered yapon na siya as polynomial function as long as dili siya makabiolate atong upat ka rules na kung giingon ka ganina. Alright? Okay, good. Continue ta. So, now, para mas masabtan yun ninyo, find the leading coefficient and the degree of each of the polynomial function. Okay. Now, sir, kung saan ang leading coefficient, karoon na gingon. Okay, sige. Now, mga key points na dapat mo mabalan para makabalo ka kung saan pag-graph is number 1, kabalo ka kung saan degree. Number 2, dapat kabalo ka kung saan leading coefficient. Okay. Kaganina, kabalo na ta mag-identify. Tama? Basta di siya makabiolate sa rule, pasok ta. Okay, karon kung saan na to pag-graph. Now, number 1, know the degree. Degree is normally the highest exponent. Pinakadako na exponent. Kanang naglutaw na number sa letter. Muna siya. So, pwede na nimo tanawon lang. Kung labi na kung walay mga quantity. Pero kung naay quantity gani, wala ka choice kung dili ipang plus ang naa sa mga quantity ng mga variables kung katong nasa gawas na. So, later, I will tell you that one. Okay. Now, let's have an example here. Given f of x is equal to negative 2x to the 5th plus 3x cubed minus 5x plus 1. Pangutana, kinsa or unsa ang pinakadako na exponent nila. Very good. 5. Mo siya. Alright. Kanang gamay na number na naglutaw. Okay, now, next pangutana. Sir, unsa ang leading coefficient? No? Normally, ang leading coefficient are those numbers. Okay? Numbers na tapad mo ng numerical coefficient. Number na tapad ni letter. Now, kung tanaw na ito ni siya, daghan kay coefficient. Natay negative 2, natay 3, natay negative 5, natay positive 1. Now, kung tanaan ni karon, sir, does the leading coefficient have to be the highest number? Answer is no. Okay, nga naman. Ang rule ng leading coefficient is una, pang taon nimo kung asa makita ang degree. Ito yun. Alright. Pag makita na nimo ang degree, kung kinsa ng tapad na number kung kinsa ng tapad na number sa letter. Okay. Kung kinsa na lagi so what is siya? So kung kinsa ng number na tapad sa letter, ayun. Kung kinsa ng number na tapad sa letter, mo na siya ang leading coefficient. And please do not forget about the sign. So tanaw na to ni siya. So since kanima na nga to ang degree 5, so this is our variable x. Kinsa bitapad ni x na with the degree. So mo ni siya negative 2. So ang atong leading coefficient is negative 2 and ang atong degree is wala pa di gibutang. Sige. Later babala na. Pero kapag na 5 ang degree. Alright. Now, ikaduhang example. Kinsa may pinakadako ng exponent 3? Syempre, very good. 3. Nga naman, siya may pinakadako ng exponent. Pinakadako na number na naglutaw. Pero ang pangutana karon, sir, unsa man ang leading coefficient? Wala may number na tupad ani. Alright. Now, as you can see, kung wala kayong nakikitang number na katabi ng letter, understood, meron niyang imaginary 1. Alright. Okay. So, the leading coefficient is 1. Okay. Next. Yan. How about ito? Sir, wala may letter, sir. Yeah. Wala siya letter. Pero considered yapon siya as a polynomial function because 14 is a number. Okay. And also an expression. So, ang pangutana karon ani, sir, unsa man ang highest exponent ani? Well, the highest exponent is 0 kay wala may letter na agad. But ang pangutana kung naatay existing na number kung sa leading coefficient ana, it's the number itself. Ay napalisod din mo sarili. Kung sa number na nag-exist mo siya. Alright, 14. Now, ang pangutana karon, what are the degree? Ayan. Ay, wala.
Kasi ito. Okay, wala din. Sorry wala na ako nabutangan. So, ang answer na is, diri sa number, sa first one is 5, diri kay 3, 3, and diri kay 0. Okay, let's classify polynomials and the degree of the function. So, ito, mas emphasize natin niya, wala man natin napakita kanina. Okay, now, kung ang degree ni mo 0, normally, ang tawag na sa iya kay constant function. Ibig sabihin, example na natin kanyan, y is equal to 3, or f of x is equal to 3. So, muna nakita na ninyo na ang f of x, pwede na siya pulihan ng y. Kung tanaw na to, wala nag-exist na x, so muna siya considered as a constant function. Okay, next. What if kung ang degree na to kay 1, o siya tawag niya? Muna na siya itong sa grade 7 pa mo. Linear function, na kung saan ang pinaka-highest exponent is 1. Kasi wala may highest exponent na kanini siya. Basta ang letter, walay number na naglutaw o walay exponent na makita or visible, understood na ano siya ay 1. Okay, now, question. Sir, what if ang degree kay 2? Kung sa may tawag na niya, muna siya itong grade 9 lesson, which is all about quadratic. Alright, so quadratic function ang tawag na sa iya. Example na is y is equal to 2x squared plus 3x minus 2. Then, after that, kung ang degree mo kay 3, normally, kanina mga levels, muna niyo siya mga medyo lisod-lisod na gamay, pero somehow, since naman sa ito ang classification ng pagpangalan kung unsa na siya ng polynomial function, kung unsa na siya ng degree, ang tawag sa degree is, kung basaw na namin, diba? X cube. Okay, so ang tawag na niya kay cubic. Example is like this. 5x cubed plus 3x squared minus x plus 9. Then, if you ever, that is 4, so x to the 4th power, pero ang tawag na niya kay quartic. Alright, then example na ay pinaka-highest exponent na 4. Then, finally is 5, which is the quintic. And the other, example niya is negative 2x to the 5 or to the 5th power. Now, kasi mga tanong mo, sir, kung siya tawag sa mga 6, 7, actually, wala naman kayo yung mga books kayo na nag-open up sa mga tagtas na mga degree because somehow, maybe, di na po siguro na ingana, di na po nila mo gusto palisudan as a student and somehow wala na po yung anak po grabe na kung i-apply na siya sa real life setting, wala na po yung 6 variables or 6 degrees po, degree of 6 na po na ano ba, na nga nakalisod na ganyan, pangitabo. Okay, so nga na siya. Alright. Both of conclusions is that, no? Sige. Continue tayo. Okay, now, example naman na tayo. What is the degree of the following function? O, kana, 4x squared minus 2x plus 2. 2, very good. Then, sa high exponent, o, kani, wala na-arrange. Pero, para magyapong tayo, that is 4. Very good. Next. Susunod ani, sa highest. Tara, exponent 3. Alright. Then, kani, okay, wala na. So, somehow, talking about degree, wala na challenge. That's the highest exponent. Now, let's go to the leading coefficient. Balikan natin ni para gahi doon, masulod yun sa inyong alimpatakan o magkaroon mo o gahi na pundasyon. Okay, what is the leading coefficient? The polynomial function has a leading coefficient. Once the function is written in the descending order, pagka na imo ang mga terms nimo na arrange na nimo sulat, gikan sa highest exponent down pababa, ang katong pinakauna na number na nakita nimo, or pinakaunang na katong dito, pinakakilid ba? Muna siya ang tinatawag na leading coefficient, or sa Bisaya pa, or sa other terms pa, the coefficient of the highest degree. Alright, next! Now, kung sabi dagway sa graph sa isa ka polynomial function, na mo dapat yung mabalaan. Simple lang kayo. The graph of a polynomial function is continuous. Ibig sabihin, dili makuman. Di pod maputol o walay holes o wala po siya gap. So, kung tanaw na to ni Diri, kani is, kaning given sa number 1, this is considered as a polynomial function. Pero kaning number 2, dili na siya makonsider as polynomial function kay naa naman siya gap. O, kita niyo ni boundary o diri na po ni ambak ni kalit mga diri. So, dili siya considered as polynomial function. So, muna siya dapat inyong makita. Dili mo. Okay? Simple lang tayo. Next. What are the basic features of the graphs of a polynomial function? Now, the basic feature is that dapat smooth, hamis. Dili siya giring-giring pagliko. Dili pili anak. Dapat hamis. Alright.
Okay, nasayo si sir. Pero, nga na siya. For example, number 1. Yeah, 3. Smooth kayo ang pagbiko, di ba? From here, going here, then here. So, that's considered as a graph of a polynomial function. But, this example, pag naon niya pa, untol pa, giring kayo, edgy kayo siya, so dili siya pwede magkaroon ng sharp terms. Actually, si mga tanong, sir, what would exist ng mga graph na yung this kind of graph is considered to be the graph of the absolute function, absolute value function. Okay? So next, okay, ito naman. As you can see, these are the graph of polynomial function. So ito siya, there are two turns niya. Kung kita niyo yung turns. Isa ka turn, then another turn. So, two turns. Two turning points. Okay. Ito naman, meron siyang 1, 2, 3 turns. So, 3 turning points. Okay? Saan ang turning points? Pagbawag niya ba? Okay, now, anong pinapakitaan mo naman niya? So, gusto na ako makita na muna siya key features. Mga butang na dapat nyo mabalaan. Okay? Saan dapat nyo mabalaan? Dapat ang end behavior mo na akong gina-consider. Para kanina topic, kanila dapat yun mo how dun. Kabalo ka sa end behavior, kabalo ka sa mga asa siya mo igo sa x-axis, kabalo siya ka asa mo igo sa y-axis, o kabalo ka as kapila siya mo bawg. Mura jud na yung dapat mabalaan. So, kung sa man ang mga dapat mo matun-an, degree, leading coefficient, turning points, x-axis, and y-axis. Now, sa x-axis, napa na siya part, which is the multiplicity. Kung para mabala na to kung mulahos or mutuyot na siya pag-igo niya sa x-axis. Mabala na ninyo later. Okay. So, kung makita na to ni Xiao, tara. Figure 1.3.12 x to the 4th minus 4. Naputol man. Tara din sumpay. X to the 4th minus 4x squared plus x plus 1 has 4 real zeros. Bakit 4 real zeros? Ito yun. 1, 2, 3, 4. Okay? Lahat ng points or lahat ng intersection mula sa x-axis is considered to be the zeros of the function. Or x-intercepts are the zeros. Okay? Or the values of x are the zeros. Okay. Yun yun. Next, we continue. Now, ito yun. Ito yung mga hindi graph na polynomial function. Ito, nakita yung putol, may gap, sharp edge. Hindi ko na mako. Yan na po dili. Hindi ko na. Dili. Sharp term. Hindi na mako. Okay? Now, let's talk about the end behavior. Ang mga arrow. Na ay upat ka klase na end behavior ani. Unsa man to siya? Number 1, na ay end behavior na puros ana taas ang arrow dito sa pasunod. Kasi kapila siya mubawag pero ang ending niya dito. Napoy end behavior niya na paubos. Napoy end behavior niya na pa-increasing. Ibig sabihin, sorry. Yan. Alright. Okay, yan. Increasing. Ibig sabihin, magsisimula siya sa maliit, paakyat. That, meron din tayong decreasing. Magsisimula sa taas. Then, matatapos sa baba. Pero, I will tell you the secret kung ano ang technique niyan. Okay. Alam nyo kung anong technique niyan? Isa lang. Ang technique is all about the degree and the leading coefficient. Alright. Now, isahin natin yan. Now, the leading coefficient test. Kapag sinabi natin positive ang leading coefficient, di ba natin yung answer ganina, negative 2, na yung answer na positive 1. Pag positive ganin mong leading coefficient, it's either both up or increasing. Okay? Both up or increasing. Now, question is, asa sa duha kung agdon, dala na po musulod ang pulos ni degree. Okay? Alright. Now, let's have the whiteboard. If the degree and the leading coefficient, okay, if the degree is even and then the leading coefficient is positive, your end behavior, ang end behavior sa imong araw kay taas. Alright?
Now, kung ang degree nimo even gyapon, pero ang imong leading coefficient kay minus or negative, ang imong end behavior sa arrow is down, down. Now, what if bungkig ang imong degree? Pero positive. So, dara mo sulod si increasing. Ibig sabihin, magsugod siya sa ubos, mahuman siya sa taas. Then, what if kung imuhang degree kay add pero negative, magsugod siya sa taas, then magsugod siya sa ubos. Okay, ano example nito? Kung even positive tsaka end behavior na ganyan. Parang ganito lang ang graph niyan. Okay? Yan. Okay. May isang turning point tapos ang end behavior niya is puro nasa taas. Ang example niyan is, itong example ng quadratic function na kung saan, for example, quadratic x squared plus 5x minus 2 is equal to y. Ayan. Okay? Now, palakihin na lang natin muna. Yan. So, ito mga ganito, yan yung even ang degree, tapos positive ang leading coefficient, di ba? May 1 man yan siya dyan. So, ibig sabihin, even at, muna naman tanawon sa tinood lang. Okay? So, yung anang end behavior niya. Now, punta na. So, what if butangan ko negative 3? Possible lang, yan na yung graph. Even, negative, ang iyang leading coefficient. Arrow. Alright? Okay, good. Now, what if kung bungkig zero? So, ito to, x cubed. Yan, positive. So, most likely, ganito ang mukha niyan. Alright? So, x cubed. So, positive siya. Lagyan natin yan ng 3x cubed. So, positive yan. Positive ang leading coefficient. Tapos, add ang degree. Bungkig ba, kumbaga. Okay? Then, kung ikutan na to, sir, what if negative 4x cubed? Ano na siya? Okay? Ano nga naman, sir? Negative ang leading coefficient, so therefore, ang tumoy. Then, add man. So, what siya? Alright? So, ito yon. Sabi ko kanina, di ba? Pag positive pag even even ang degree mo, tapos positive ang coefficient. So, ganyan. Ang tumoy-tumoy sa imuhang graph is upward. Okay? Then, kung negative na karon, tanawan ni, downward na po siya. Pero, wala nagbago ang imuhang degree. Kaya degree nimo even man, dili bukig, kumbaga. So, either anak or anak. Okay? So, muna siya. Next, what if kung bungkig ang imuhang graph? So, muna siya. Either taas ubos or ubos taas. Now, kani siya naman, increasing ni siya, kay positive man ang imuhang graph. So, ang sugod sa ubos, then, pasaka, increasing from low to high. Then, the other one is from high to low. Alright, next. Now, ito, tingnan mo. Determine the end behavior of the graph. Ano kaya ang end behavior nito? So, number 1, alamin mo muna, ano ba ang degree? 4. Ano ba ang 4? Even or odd? Even. Okay, so, sa isip mo, dalawa lang pwede mong paglalagyan. It's either ganun or ganito. Now, ang next is, ano ba ang leading coefficient ng x to the 4th or ng 4th na degree? Dito. Understood? May 1 yan siya dyan. And 1 is positive. So, therefore, ito na tayo. Alright. Okay, dali na kayo now. Ano lang siya? If the leading coefficient is positive in an even degree, yun yan. Next, dito naman, same lang din. Okay, determine the end behavior of the graph of f of x is equal to x cubed plus 3x minus 3. Now, kahit alam natin na ito, pwede itong i-simplify, but it doesn't matter kasi this is the degree. Nandito yung highest exponent natin. So, therefore, ito lang yung titingnan mo. And since it is 3, and that is an odd, therefore, your only choice is the increasing and the decreasing. So, if that's the case, check again the leading coefficient, whether it is positive or negative. And if it is positive, then increasing ka. If it is negative, then decreasing ka. Yun nga. And this is an example of an increasing graph or of the quadratic, of the polynomial function. Okay? Ito naman, what is the end behavior of the graph? So,
Kita na natin dito. This is odd kasi 3. But our leading coefficient is negative. So therefore, we have a decreasing pababa. Wala doon sa on is animation style. Gikan sa baba pa na. Alright? Alright. So yun, sabi ko sa inyo. Okay, next is negative. Determine the end behavior, negative 2 to even, negative. So, panaog di siya. Duha ka na panaog. Now, ito naman, medyo challenging ito na part. Determine the end behavior of the graph of 3x cubed plus times x minus 1 times x plus 5. Now, if this is the case, now, dili ayo sa pagbuot dayon og ano ha, kailangan i-simplify sa nimo. Pero kung saan mo pag-simplify, na may faster technique na. Ang buhaton nimo is you just multiply all the exponents. So, itong x cubed, itong x, at saka itong x. So, x cubed times x. Mura na naman yung 1 dira, na per 1 dira. So, according to the law of exponent, when you multiply variables with the same base, you just add the exponent. So, 3 plus 1 plus 1 na siya. Muna siya. 3, 1, 1. So, 3 plus 1 plus 1. So, therefore, ang iyahang degree is 5. And 5 is a, sobrang 5, odd number. So, bungkig. So, kapag add siya, increasing, decreasing lang ta. Now, mutanaw ta karon sa iyang leading coefficient. So, may leading coefficient niya. So, ang leading coefficient niya, kani 3, positive 1, o positive 1. I-times na po na nimo. 3 times 1 times 1. So, since puros man positive, understood, positive na siya dahil. So, increasing siya. Magsugod siya sa ubos. Then, saka siya sa taas. Alright, dali na kayo na. Next. Kani. Medyo challenging ni gamay. Okay. Kung saan daw nato ni karon pagkabalo sa end behavior the graph. Now, as we can see, natay cube diri, natay x diri. Nay 1, pero naka-squared man siya. So, mo ni dalpon day niya. So, x3, x squared, o x lang. Kaya wala may nasa gawas. So, therefore, tulo, duha, o isa. So, tulo plus duha plus isa, tanan, unom. Okay? So, muna siya. Then, so na ito pagkabalo sa leading coefficient. So, you just multiply here, negative 4, positive 1 squared. So, 1 times 1 is 1 man pa rin, times negative 4, times 1 na naman dito, negative 4 pa rin ang sagot. So, we have a negative leading coefficient. So, that is 6 even. So, ana or ana lang itong pag-choices nato diha. But since negative man ang ito ang leading coefficient, so therefore, baba lang yun ta. Right? So, ana siya. Now, let's talk about the zeros of the polynomial function. Now, kung tanaw na ito ni siya, balik to sa drawing na. Kung makita na ito ni siya, pwede na nato siya ibutang sa mga graph na ito. Tama, butang na ito ni siya sa mga graph. Okay. Now, ang imong jud is dapat kabalo ka sa end behavior kung pila ka turning points. Ang problema lang is that you must also know asa siya dapit sa x-axis mo igo o asa siya dapit sa y-axis. Kabalo na ta, asa mo human ang tumoy. Asa mag-ending. It's either pasaka ba, paubos, pa-increasing ba, or decreasing. Now, karon ang ato nang i-consider is asa siya maigo sa x-axis o sa y-axis. Okay. Continue ta. Now, the zeros of the polynomial function is actually, muna siya ginatawag nila na x-intercept, ang pag-igo sa graph sa x-axis. Okay. Now, ang pinaka-technique, ang pinaka-paspas na way ani sa pag-solve is simple lang. Si y, himuon mo 0. Mura na kung nag-solve atong mga topic sa quadratic equation, mo gamit ang factoring. Pero since, kani siya, if ever, mas dako pa sa exponent, or mas dako pa sa 2, sa degree of 2 ang atong ginasolve, normally, pwede na kamo gamit nila og synthetic division. Okay? Ang synthetic division, di-discuss na siya sa second topic, sa first grading. Hopefully, napaunta mo yung natunan ato. But, don't you worry because we will try na i-apply na to ang factoring o ang synthetic division ani na topic. Okay? Para masakita ninyo na, okay, kabalo na ko ang sample sa synthetic division. Okay, good? Okay, good. Now, napatirigin ko na, the graph has at most n minus 1 turning points. Now, at most, when we say at most kasi, may time na pwede duha lang. Napoy time na n minus 1. Pero kaya nilalagyan ng at most, it's because meron kasing time na
kunwari x to the fourth, tapos ang x to the fourth, sa apat na yun, tatlo doon, pareho ng value. Yung isa, So, technically, 2 points lang ang matatamaan nyo doon. So, somehow, baka ang number of turning points mag-iiba. So, kaya nga, ginawa is, the graph has at most turning points. Now, sa Bisaya pa, ang turning points is ang pagbawog niya. So, dali ra kayo pagkuhaan na sa iyang idea. Now, kung makuha na naman degree, minus sila isa, na kay turning point. Degree, minus 1, that's the number of turning points. So, therefore, kung kani siya, bilang ang turning points niya. So, di ba? To the power of 2, manino. Di ba? Mumani at given din nga o kanin. Di ba? O kung negative niya, even. So, muni siya. Pansin na ninyo. Muni mo degree. Minusan lang ni mo ni of 1. So, therefore, ang answer is at most 1 turning point. Tanawa ang graph na akong gibuhat. Isa lang kabaw. Isa lang ka turning point. Now, sir, ano tulo man ito ni sir? Tulo. Now, muna siya example na niyo. So, 3x cubed o 3x cubed. So, 3 ang degree minus 2. 3 minus 1. Kay n minus 1 turning point na. 3 minus 1. So, duha answer. So, pila kabaw na? Isa, duha. Okay, isa, duha. So, duha kabaw. Then, positive man. So, increasing siya. Alright? So, ulitin natin. Mas madali. Okay? Para mas hindi nyo makalimutan. Degree, highest exponent. Leading coefficient is the number na dapat sa letter na katong daga-contain sa degree. And third is the turning points. Kung sa maning turning points, this is how many terms ang imuhang possible ang imuhang graph. So, don't forget, at most na siya ha. At most na siya. So, number of turning points is technically n minus 1. Ang degree, minus na lang isa, na kay at most turning points. Alright. Okay, let's continue. Now, kani siya. Now, the zeros of the polynomial function are the values of x in which ang imuhang y gihimo ni imuhang equal to 0. These values are considered as the roots, the solution, or sa Bisaya pa, ang value ni x. And how many, kani, example na karon, how many turning points does this function have? No. Katulad sabi ko kanina, pag kuha na ni mga degree, minus sila isa. So, duha answer. Okay? So, the question, nanapodri karon, find all the zeros of this one. Kumani siya. Find all the zeros to. So, kung saan na siya pag-solve karon? Atong buhato na ni, i-set up na natin siya. Piyaw na to ni, then ang f of x na to, himuon na tong 0. Alright. Okay, so, mga tubag ganina, 2. So, karon, mag-solve na ta karon. Okay. So, x cubed plus 3x squared minus x minus 3. The first thing is, you ask, kaya ba na to siya i-factor? Or na by greatest common factor ani niya? So, kabalutan na kani 1, kani 3, kani negative 1, o kani negative 3. Walay common factor tanan, except 1 itself. So, walay pulos na walay sense. Next, kung dili na to siya kaya i-factor, pwede ta mag-try og grouping. Okay, so pwede na to siya i-group. Now, kasi matingala mo, sir, i-group lagi ni mo, sir, pero igawas ranin mo ang minus, wala mo gapit sa grupo. Actually, pwede rin ni siya, pero butangan lang kita kung ingani ha. Wala din siya actual factoring pa. Wala pa. Group lang sana kung sila duha. Okay? Then, karon ako nagigawas ilang common factors. Okay? So, common factor ni x cubed plus 3x squared, syempre, parehaman sila, kanina ay tulo ka x, kanina ay duha ka x. So, ang ilang common, parehas sila nagka-contain og at least duha ka x. So, x squared gigawas. Then, kay gigawas naman ng x squared, x cubed, i-divide og x squared, x na lang. Then, 3x squared, i-divide og x squared, 3 na lang. Okay, so, nag-gets nyo to. Next. Now, sa factory naman dito, ito siya, actually, dito niyan siya na, negative x minus 3. Anong common ni negative x minus 3? So, syempre, negative 1. So, pag nilabas mo si negative 1 dito, itong si x magiging positive. Ito namang si negative 3, divide mo ng negative 1, magiging positive 3. Now, if you are still confused, pwede mo siyang ibalik. To check lang kung tama ba ang factor mo. Negative 1 times x, positive x. And negative 1 times positive 3, negative 3, or minus 3. Okay? So, ngayon, pareho sila, may common factor. Tingnan nyo to dito. Remember nyo yung grouping natin sa quadratic function, quadratic equation? Okay.
Now, dahil nakuha na pareho sila may common factor, take them as 1. And then, itong mga nasa labas, mga common factor, pwede mo yung pagsamahin. So, x squared minus 1 times x plus 3 equals 0. Now, as you can see, this example is an example about the product of, the principle of zero product. When you say the principle of zero product, you could separate them, isolve mo siya separately, and then butangan mo equal to 0. So, yan. Ano niya siya? So, pwede na natin siya gamitan. So, x squared minus 1 equals 0. Then, x plus 3 is equal to 0. Now, dali lang to. Kasi transpose lang ito agad, diba? So, x is equal to negative 3. How about this one? Ito, it is considered as the quadratic equation. Tama? So, pwede tayo gamit ang factoring anak. Ano man? This is considered, pwede ka na-extract yung square root, a and b. So, pwede namin mo siya i-transpose. So, positive 1, square both sides. So, cancel. X is equal to plus minus 1. So, therefore, tulo ka value ang atong x. Positive 1, negative 1, o negative 3. Okay? Check na to kung tama ba. So, ito. Alright. Okay. So, positive 1, then negative 3. Now, sa'yo pasabutan na, sir. So, kung muna siya yung y and x-axis, kanang positive 1 mo, muna siya. Kanang negative 1 mo, muna siya. Kanang negative 3, muna siya dari. So, muna ni karon ang mga points na imong i-on sa imong graph. Later. Okay? So, next. Okay. Now, ang pangutanan ni karon, sir, kung saan man ako ni pag-graph. Kung tanaw na to siya, balikan na to ang degree. Okay? Ang degree na to dari kay 3, which is add. Now, okay, x cube, di ba? Ang cube is add. If it is add, then increasing or decreasing na siya. Then, leading coefficient na to. Add. Atong leading coefficient is positive 1. So, therefore, increasing siya. So, karon pwede ka magbutang arrow diri. Pwede ka magbutang og arrow diri. Tumutungon niya. Now, ang pautan na, pila ni ka turning point, sir? So, karon, since we are just talking about x cube has actually 3 values of x. And these are the values of x. Tama? So, ang mga buhaton ana, mura lang ilahos. Unya, ang karon, since this is positive, niya, pila ka turning points man siya. Pila ni siya ka turning points. So, n minus 1, that is 3 minus 1. So, that is 2. So, kaduha ta mo baog. Alright. So, kaduha ta mo baog. So, buhat na ito, ani. Yan. Pasok. Sir, asa ba ito? Isa, duha. Duha, ka-turning point. At most. Alright? Then, tama nga to ang end behavior. Dari atong end behavior. Naigo na to ang atong mga zero. No? Now, karang po na. Sir, wala lang ka nag-ikunog x-axis. Alright, I forgot. Now, remember this. The y-intercept. Ito, ang pagtama nito. The y-intercept of a function can be obtained if you find the constant in the given function or given equation. Now, sir, kung saan man na siya, sir? Sa Bisaya nas Korea, pangitao na nimo ang solo flight na number. Asa diri ang solo flight na number? 2 ara, negative 3. So, negative 3 ang imuhang y-intercept. 1, 2, 3. Tada! Pasok! Alright. So, ganun din siya. Wala na siya. Nag-graph na niyo. Nag-identify ta. Polynomial function yung given. Kadua, nag-graph na ta. And ikatulo, nag-solve ta kung saan mga zeros of the function. That's it. Alright. Now, hopefully, natunan ninyo. Karon, another example. X to the fourth minus x cubed minus 2x squared. Okay, how many turning points are there? Gusultihan na niya. So, 4,
minus 1, there are 3 turning points. Now, kung tanawan na ito din siya, this is even positive. So, even positive, that is ganyan ang end behavior niya. Okay, next. To solve completely, as you can see, the first term, the second term, and the third term, pareho sila may common factor. Pareho sila merong at least x squared. Kani, upat ka x, kani tulong ka x, o kani duha ka x. So, x squared ang iyang ginasod. So, using factoring, igawa si x squared karon, ang nabili na lang kapaspasan po kayo siya. Okay, sige. Kita ka ba? Okay. X to the 4th minus x cubed minus 2x squared equals 0. Ako na ni 0 ha. Kaya mag-solve batag value ni x. Excuse me. Okay. Now, kani sila na ay common na x squared. So, gawas na ito ang x squared. Ang nabili karon kay x squared kay 4 minus 2 duha. 3 minus 2 isa na lang. Nga, x squared na x squared. So, minus 2 na lang. Okay, equals 0. Okay? So, karon, kani siya is a quadratic equation. Pwede na mo i-factor. Now, remember atong factoring nato na lesson? Pwede ito niyo balikan. So, you factor the first, x and x, then you factor the last, negative 2. What are the factors of negative 2 na pag imong i-add, ang mugawas is negative 1. So, therefore, that is negative 2 and positive 1 in a pair. So, we have negative 2 and positive 1. So, karon pwede na natin siya i-solve gamit ang principle of zero product. So, this will become x squared equals 0. This will become x equals positive 2. And this will become x equals negative 1. So, we have two values of x. So, x squared is equal to 0. So, mas square root na nimo siya, square root nimo para cancel out, x is equal to 0. Ayaw pagbuta plus minus pag 0 ha, kadili. 0 is neither positive nor negative. It is a neutral number. Okay. So, natin tulok ka value ni x. Pero, ang pangutana, natubag ba nato ang pangutana sa value sa zeros? Now, as you can see here, muna ako ginahingon ganina. Kung sa yung degree, possible mo po na dapat ang kadaghan sa exponents. However, ang atong nasolve diri karon is tulo lang. But, remember this, kani x squared equals 0, duha ka value sa x ang ginapangayo ani. So, ibig sabihin, kaduha ni gawa sa 0. Tama? So, kaduha siya kay x squared equals 0. So, duha daw kay x ana, 0. Kaya kung imong bambulago ng x squared, x of x mo na, equals 0. Kung gamitan ng 0 property, x equals 0, x equals 0. Gets? So, x0, x0, x2, x equals 2, then x is equal to negative 1. So, muna siya, upat kabuk, pero ang duha, kambal. Okay, so, saan na karong pag-graph? Okay, alis na gamay. So, na karong pag-graph 3. Now, syempre, pag mag-graph ka, negative 1 mo ni siya. 0 mo ni siya. Then, positive 2 mo ni siya. X-axis mo na, zeros ni mo karon. Now, ang end behavior nato is even positive. So, therefore, ang arrows nato dapat na adere. Ang arrows nato dapat na adere. Pila ka turning points ni? 4 minus 1, that is 3 at most. 3 at most. Okay. So, katulog na dapat mubawog ani. But, remember this, students. Sa pagbawog nato, na ay pulos nga nung duha ni siya kabuok. Okay. Mula ni karon, pag na ay magbalik-balik na value sa x or sa zeros, ang tawag ana is multiplicity. Okay, multiplicity. Okay, multiplicity. Now, there is the rule here. Kung ang multiplicity, ibig sabihin ang pagbalik-balik sa value sa x. Kung ang pagbalik-balik sa value sa x kay bungkig, ibig sabihin, pag mag-graph ka na, mag-sketch ka na, mulahos na siya sa x-axis. Pero pag dili bungkig, ibig sabihin kaduha ni balik, upat ni balik, kana dili bungkig. Pag dili bungkig, mo touch lang ka, then mubawog diretsyo. Okay, now, unsa man ang value nato na dili bungkig diri? Kaduha ni balik, dili bungkig. So therefore, di siya pwede mulahos. So karon pag graph ani kani, isa lang man isa lang ni negative 1, kani isa lang po positive 2. Mulahos na sila. So ang buhaton na to ana, back
pwede ka muliko. Pero di ka pwede mulahos, mubawag ka dayon. Then, sumay. Alright. Okay? So, as you can see, sir, tama ba nakuha mo tulo ka turning point? Yes. Isa, duha, tulo ka turning point. Tulo lang kabali sa ox. Kaya nga naman, na may multiplicity ng 0 kaduha siyang gawas. So, therefore, mo siyang gawas. Alright, samtal? Okay, now, pautan naman. Sir, asa yung y-intercept? Pangutana sa given. Nice on the flight na number, wala. Wala. Understood. 0 ang imuhang y-intercept. Muna siya ni bawang pag-abot niya. So, ang y-intercept na to, 0 po. Okay? Hope you get that one. Kita na ko sa inyo ang solution. So, ito yun. So, solve. Muna siya. I-factor niya. The 0 sa negative 1, 0, and x squared. X is equal to, this corresponds to the x-intercept. Chiding. Oh, yan. Now, makita nyo. Sir, pareho murag W. Murag dili kay W. Ang isa taas, ang isa dili. Okay. Actually, this is what we call the actual. Okay? The actual na pagbuhat niya. But, the competency that is needed here in this lesson is for you to know how to sketch the graph of a polynomial function. Not actually to get the different coordinates of this other graphs. So, ang una lang dun yung wala na is the end behavior, the multiplicity, the zeros, the x, the y-intercept, and then the degree and the leading coefficient. Mabala na mo dahil taran, wala. Okay, problema mo na nila lesson. Okay? Alright, so check. What are the strategies in graphing polynomial function? Number 1, use the leading coefficient. Then para makuha ang and behavior. Siyempre, apply dito si x-axis. Si degree. Next, find the x-intercept, meaning the zeros of the function. The y-intercept, i-zero lang nimo ang x. Pero normally, I told you, ang y-intercept is ang solo flight na number. Then, check for multiplicity. Kapila nagbalik-balik ang value ni x. Whether nabay nagdubli, nabay nagtripli. Kaya kung mabungkig, lahos. Kung dili mabungkig, pag igo sa point, bawang na dahil siya. Okay? And remember the number of turning points, minusan lang og 1 ang degree, and that is the at most turning points of the quadratic equation. Function. Sorry, dili quadratic pala. Polynomial function. Alright. So, hopefully naman ito ng karong adlaw. Ana lang, kung naman mga daghang pangutana para mabalaan ni siya, pwede na ako i-clear out sa inyo sa atong comment section. Feel free to subscribe and like the video. Do not forget also to touch or to click the notification bell para at least mahimo kang updated sa atong mga discussions sa mathematics. This is Sir Ash signing off, and this is ML with Sir Ash. Hopefully, maayo inyong paminsar karon na human na to discuss ang about sa polynomial functions. Goodbye and have a great day.